From this to this. For this video ay maganda habay na kutin. Another day, another linis area na naman tayo for today's video. At ito na yung part 3 para sa paglilinis ng kwarto ni Nilush. Sa sobrang dami nga ng mga nakatambak at halos puro mga basura nga ay hindi pa rin matapos-tapos sa paglilinis ng kwarto ni Nilush. Yung kwarto na yan nga na maliit na dati ay punong-puno ng basura, ngayon nga ay nakakapasok na ako at nilagyan ko na din ng ilaw para magliwanag. Pangatlong araw na yan nga ng paglilinis ko sa kwarto ni Nilush pero napakarami pa ding mga nakatambak at parang hindi maubos-ubos. Eto na nga yung maliit na kwarto na nilinis natin at meron pang natitira ng mga ilang gamit. At eto talaga ang patunay na si Nilush ay kuting dahil meron siyang tinatago na kulungan ng pusa. Sari-sari na nga lamang ang nahahalungkat ko dito sa bahay at kahit nga si Nilush ay hindi na niya maalala kung saan niya yan nakuha. Pero naalala ko na nakwento nila sa akin ni Lola dati na yung kapatid ni Nili na panganay ay meron dating alagang pusa. Kaya maaari na sa kanya yung kapatid dahil hindi naman mahilig si Nili mag-alaga ng kahit anong manghayop. Ayaw niya daw kasi na may alagang aso o pusa dahil nagdudumi lamang daw ito sa bahay. Anyat may nakita pa ako na sapatos na panlalaki at tinanong ko nga kay Nili kung sa kanyang asawa yon ay oo daw. Nung hindi pa hiwalay si Nili sa kanyang asawa ay tumira din dito sa bahay ni Lola yung kanyang asawa at yan nga yung kanilang kwarto. Ayan siya. Ay, television. At meron pang regadera o pandilig ng halaman, mayroong antena ng TV, mayroong telephone directory na panahon pa ni Kupong-Kopong at meron pang sinauna na juicer machine. Grabe nga magtago si Nili ng mga gamit, nagiging sinauna. At kung hindi ko siguro nilinis ang bahay nila ay baka hanggang sa nakatira dito si Nilush ay nandyan din yung mga gamit na yan at walang magtatangka na mag-alis. Sa tagal nga ng panahon na nakatira sila dito sa bahay na magto 28 years na nga ay ako lamang ang nakagawa niyan dahil takot ang pamilya ni Nili na pakialaman ng kanyang mga gamit at baka magkasumpong. Kaya ayan na naging resulta, dumami na ng dumami hanggang sa naging mga basura na. זה פטיפון בתה. זה עוד עובד? כן, זה עובד, זה יכול לעבוד. זה פטיפון כמה? לא לגובל ולא יודעת. אבל אפשר לשים תקליט, ככה תקליטים אקה זה עובד, אקה. לא יודעת, בואי ננסה לראות. הנה, הטייפ עובד. הטייפ עובד, אבל אין קלטת. כן. הטייפ עובד, זה עובד, זה בסדר. הנה, זה עבד. זה עבד, זה עובד. Ayun at meron pang itinatago si Nilush na radio cassette phone no, na mukhang bago pa nga at usong-uso yan noong 1970s. Isinaksa ko nga para matingnan kung nabubuhay pa at nagulat nga ako na parang gumagana pa yang sa cassette tape. Kaya naman kumuha ako ng cassette tape para matesting kung talagang gagana pa nga. At dahil sinauna na nga yan ay first time ko nga lamang din na makakita ng ganan at mukhang mas matanda pa nga ata yan sa akin. הנה, שומעים. Ganan nga lamang yung naririnig namin na parang may kunting ingay pero hindi na tumutugtog. Kung sakali kaya na ipagagawa yan ay may pag-asa pa kaya na maayos o ibenta na lamang kaya natin kay Boss Toyo. Ibinalik ko na nga sa lagayan at isasama ko na sana sa mga itatapon pero naisip ko na baka pwede pang maayos kaya ibinalik ko ulit at hindi ko na itinapon. Bago ko nga naisip na wag nang itapon ay nadala ko pa nga dyan sa labas pero iniwan ko din naman. Ay nga't paglalabas pa nga lamang ng mga nakuha kong basura sa kwarto ni Nilush ay nakakapagod na at nagkanda sabit-sabit na din. Pati nga yung nakasabit na frame dyan ay sabi ko kay Nilush ay aalisin ko na din at may basag na din naman. At pinalitan ko na nga lamang nung kanyang ginawa na naka-frame na embroidery. Meron nga din niyang radio, CD, cassette player at sira na nga din yan kaya kailangan na ding itapon. Mahilig nga si Nili sa musika kaya marami siya dito sa bahay ng mga pinaglumaan ng radio, CD at cassette player. At halos lahat nga ng mga bagay na gusto ni Nili ay binibigay ni na Lola kaya gana na din kadami yung kanyang mga naipon. Mahal na mahal nga din si Nili ng kanyang mga magulang kaya ibinibigay din sa kanya lahat ang makapagpapasaya sa kanya. At bukod sa mga stuffed toys ay marami din siyang iba't ibang klase ng mga manika at yan nga yung isa at bitbit na at hindi maintindihan kung saan ilalagay. Sunod ko na nga ding nilinis ay hindi ko din ng pintuan na isang damakmak din ang mga nakatambak dyan.
Doon sa part 2 ng ating linis serye dyan sa kwarto ni Nilush ay merong mga nakapansin dyan sa pintuan. At yan nga yung video na yun na parang nakakatakot daw dahil nagbukas-sara yung pintuan. At napansin ko nga din yan habang nag-e-edit ako at parang walang maganap na takutan ay isipin na nga lamang natin ay dahil sa hangin yan. Wala naman pong multo dito sa bahay at hindi din po yun uso sa kanila at pati nga si Lola ay ni minsan ay hindi nagparamdam. At ingat may nakuha din ako ng mga plaka at mas malaki yan kumpara dun sa inilalagay sa nakuha ko na player. Pansamantala nga na napatigil ang aking ginagawa dahil nagutom na ang ating Disney princess kaya binigyan ko muna ng kanyang merienda. Grabe nga sa dami ng mga basura na kukuha ko sa kwarto ni Nilush at pangatlong araw na nga yan ng paglilinis ko pero napakadami pa din ng mga basura. Magiging malakargador na naman nga ang person for today's video sa dami ng mga kailangan kong buhatin. At dahil madami-dami na naman nga ang aking itatapon ay nagsuot na nga din ako ng sombrero dahil baka masyadong mainit pa sa labas. At ay nga si Nilush at tamang upo lamang at solved na yan dahil nakapagmerienda na. Grabe nga ang pagod na dinanas ko sa paglilinis ng kwarto ni Nilush na talaga namang maghapong pagod at masakit din ang katawan. Yung tipo na parang makakabalda ang maglinis ng bahay ni na Lola. At sa kapal nga din ng alikabok ay nangati na ako at nagka-rashes dyan sa braso. Hapon na yan at pagod na din ako at itutuloy ko na nga lamang sana kinabukasan o sa susunod na araw ang paglilinis. Pero nakita ko pa yan kaya for the go pa ulit. Inalis nga namin isa-isa ang mga laman para makita yung mga kailangang itapon at halos ang laman nga niyan ay mga pangkulay. At sa sobrang dami nga ng iba't ibang klase ng mga pangkulay ni Nilush ay akala mo magtatayo ng tindahan. צבעים גם בגלל שצבעים, בית של צבעים חדש, יפה, חצי צבעים. איפה היא צביעה? איפה גמור? At bukod sa mga pangkulay ay marami din siya mga coloring books ng mga tapos na nakulayan. At hindi ko na nga din inalis dyan sa kahon dahil itatapon na yan. At yan naman mga pangkulay ay iniwalay ko at itatago naman yan. Ang gaganda nga at halos mga mamahalin pa ang mga binibiling mga pangkulay ni Nilush. וגם חדש. הכל חדש. At ingat sabi ni Nilush ay lahat daw ay mga bago pa yung mga pangkulay at yan naman yung last batch ng mga basura na aking itinapon. Ay nga't pagbalik ko ay may bitbit ako na upuan ng bata at nakuha ko yan dun sa pinagtapunan ko ng basura. Tuwang-tuwa nga si Nili na makita ang kaso'y it's a prank at nang upuan ko nga ay nagtiwarik ako. Kaya naman lumabas ulit ako at ibinalik ko na lamang dun sa aking kinuhanan. Kinuha ko nga yun dahil akala ko pwede pang magamit at pwede kong maupuan sa CR ni Lola. Ang kaso ay sa laki ko ay hindi ako kinaya. At ang isa pa ay malambot din yung paan ng upuan kaya pag upo ko pa nga lamang ay tiwarik na agad. At ay nga't pagkatapos kong paliguan si Nilush ay naging kuting na naman aso at pusa pero yung kanyang boses ay parang ibon. At ay nga't dumating na ang truck ng basura at buti na nga lamang at umabot yung aking mga itinapon. Malilinis na naman nga yung aking pinagtambakan ng basura at kapag naglinis ulit ako ay panibagong tambak na naman. Ay siya hanggang dito lang ang ating kwento for today's video at abangan pa ang ating mga susunod na linis serye at meron pa tayong part 4 para sa linis serye sa kwarto ni Nilush. Maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi and please follow and share Aqua Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.